May mga panahon at pagkakataon din na sa gitna ng ating mga pagsubok at suliranin, sasamahan tayo ng ating Panginoon para ipakita niya, para iparanas niya sa atin yung himalang kinakailangan natin. Kaya nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin palagi ang Panginoon na may kakayahang gumawa ng himala, kababalaghan sa ating mga buhay. Ikaw nga nakikinig ngayon, nanonood ng video ito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Be positive lang. Palagi lang tayong maniwala, magtiwala na kayang gawin ng Panginoon, kayang solusyonan ng Panginoon, kayang gumawa ng himala ng Panginoon kahit nasa pinakagusot ng ating buhay, pinakamatitinding suliranin ng ating buhay. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga nagsasabing sila'y matuwid, malinis, walang pagkakasala, walang pagkukulang. Ito din ay tumutukoy, ang simbahan ay para din sa mga makasalanan, sa mga marurumi, sa mga hindi malinis, na handang magpalinis, na handang humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Yan naman po ang larawan talaga ng simbahan, kaya nga nang magpasimula sa Jesus ng kanyang ministeryo, welcome sa kanya ang mga makasalanan, samantalang noong mga panahon niya, itinatakwil sila ng lipunan na kanilang kinalalagyan. Tinatakwil sila ng kanilang relihiyong kinabibilangan. So walang kumukup-kup, pero si Jesus, tinanggap sila. Yan ang simbahan sa ating kapanahunan. Mahirap kapag ang tingin ng isang Kristiyano sa sarili ay siya lang ang maliligtas dahil nariyan ang tuksong magmalinis at manghusga. Totoo yun. Kapag inisip ng isang tao na siya'y malinis, siya'y banal, matuwid, ang palaging tingin niya sa iba ay marumi. Kaya siya'y nagiging mapanghusga kasi ang tingin niya sa sarili ay malinis. Ang masaklap pa ay ang hindi pagdamay at pag-akay sa mga naliligaw ng landas at sa mga itinatakwil ng lipunan. Si Jesus ay handang pumunta, lumapit sa mga taong nangangailangan. Kaya ikaw po na nanonood ng video, handang-handa ang ating Panginoon na ikaw ay puntahan, na ikaw ay sadyain, na ikaw ay tugunin, na ikaw ay pagalingin, na ikaw ay paghimalaan, ikaw ay palayain sa mga salot sumpa ng ating buhay. Wow. Sapagkat si Jesus noon at ngayon ay hindi nagbabago. Siya ay mananatili magpakailanman. So, lalapit ang ating Panginoon upang hanapin, katulad natin, na parang mga nawawalang tupa. Tanda ba akong lumapit kay Jesus na siya mismong lumalapit sa akin? Kaya nga ang ating tugon din, handa ba tayong lumapit sapagkat siya na ang lumalapit sa atin? Mabuti ng ating Diyos. Mabuti ng ating Diyos. Mabuti ng ating Diyos.